what we will know about him. God? No? Or what happened? Self-righteousness ato yung sa galingon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ani anak kita karon mga igsoon sa atong ikatulo nga episode sa ato ang tema nato sa Treasures on Brotherhood. Now, atong padayunon mga kaigsunan ang storya ni Abraham. Nasayod ta atong previous nato nga topic no sa atong second episode nato nga si Abraham gipanalanginan siya sa Ginoo. Si Abraham usa ka tawo magikan sa Iraq sa atong panahon karon. Pero sa unang panahon ang pangalan sa iyang lugar gigikanan mao ang Ur. And ang iyang tribo usa ka Kaldihanhon, in which coincide siya mga igsoon sa tribo pod ni King Nebuchadnezzar nga mo'y naghimo sa gingharian sa Babylonia sa atong world history nga mao nga si King Nebuchadnezzar usa pod ka Kaldihanhon. So pareha sila ka tribo. Basically, ang nagulob nga gingharian sa Babylonia karon makita sa Iraq. So si Abraham was an Iraqi. Atong tan-awon sa ato ang panahon karon. Posible sa unang panahon wa pa man ang Islam, pero posible kung karon si Abraham ikuan, posible usa ka Muslim si Abraham pero wala pa man ang Islam sa una atong panahon ni Abraham. Duha man ang pagtulunan, either nagtuo ka sa Ginoo or nagtuo pud ka or pagano ka nagtuo ka sa lain-lain mga Diyos. Pero anyways mga igsoon, muadto ta sa story ni Abraham, gipanalanginan siya tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo. Pag-ingon sa Ginoo niya lakaw og adto sa usa ka lugar, niadto gyud siya sa lugar. And gipanalanginan siya sa Ginoo tungod atong iyahang pagtuo. So mga igsoon, by the way, sa katong wala pa din naka-subscribe ni ini nga channel sa Mindanao Mission YouTube channel, ako tawag kamo, gina-invite ko kamo sa pag-subscribe no ni ini nga channel. So let's go karon sa continuation sa story ni Abraham. But before we start, let us pray. Thank you so much, loving Father, for bringing us here sa pagdala namo nining dapita aron sa pagtuon ng usab sa imong bulaang ngalan. Giyahi kami, tabangi kami nga maabli namo ang hunahuna sa imong mga mensahe, especially sa panimalay ni Abraham. Aron among masabtan Ginoo kung unsa kadako ang imong gugma o unsa ang imong plano para kanamong tanan. Salamat Ginoo sa pagpasaylo sa mga sala. Ug salamat sa imong espiritu nga mo'y magagiya kanamo ug ang imong mga manulunda, mga angels, mga magaprotekta samtang kami kapaminaw sa imong mga pulong sa ngalan ni Jesus. Amen. So, let's go sa continuation sa story ni Abraham. Yes, nasayran na to sa Genesis chapter 15 nga si Abraham gihatagan na og yuta sa Ginoo. And dako kayo ang yuta kay ngano man ang utlanan is ang Nile and sa pikas is ang Euphrates. Basically kung anyo tan-awon sa world map, ako to napakita sa inyo before sa second episode na to, mao ang tibuok Middle East ang gihatag sa Ginoo sa kang Abraham. Now karon nga igsoon, diri mosulod karon ang teleserye sa pamilya ni Abraham. Sarai took advantage of Hagar's innocence. Now, kinsa man si Hagar mga igsoon? Atong tanawon karon sa atong pagtuon nining ato ang episode. Now, kinsa sa inyo hadiri ang hilig og teleserye? I know dapat kayo sa inyo diri hilig og teleserye, especially sa mga Pilipino. Hilig kayo sila og paminaw aning mga probinsyano o kung sa pa na sa GMA o sa ABS-CBN. Pero mga igsoon, storyahan ko kamo. Mas lami ang teleserye nga inyong madunggan, especially kung mubasa mo sa scriptures o mubasa mo sa Bible. Ngano, tanawan ninyo, mo ning teleserye ka. Now, nakita ninyo mga igsoon, sa Genesis chapter 16 verse 1, Abraham's wife bare him no children. Nasayod ta nga si Sarai ang iyang unang pangalan before siya na-change ang iyang name to Sarah. Sarai, wala siya anak. And na siya usa ka handmaid. Kaning handmaid, mga igsoon, it means binato na niya or iyang sidekick niya kung unsay iyang kinahanglan, mooy na pirmi kauban-uban siya.
ang pangalan ni ining Egyptian handmaid was si Hagar. And si Hagar, usahay mag-away ang Kristiyano ug Muslim ani kay moingon ang mga Kristiyano kanay inyong inahan nga si Hagar kuan man na kabit man na siya or ulipon no maigsoon. Hagar was a handmaid. At the same time, si Hagar usa ka prinsesa. Mangutan mo nga ng prinsesa mga pastor. Adunay proof nga ato mabasa sa Biblia that Hagar was indeed an Egyptian princess. Ato lang hinay-hinayon sa atong pag-study sa siguro kung makaya nato sa atong episode karon or sa sunod pang episode, basta padayon na mo paminaw mga igsoon tungod kay gwapo kayo mensahe niini. So, karon si Sarai aduna siya usa ka handmaid kay binatanan nga ang pangalan si Hagar. During this time, ani nga time sa Genesis chapter 16 verse 1, si Sarai was 75 years old. Right? Si Sarai was 75 years old. And si Abraham, 10 years man ang ilahang gap, si Abraham was 85 years old. So, Sarai, 75, Abraham, 85 years old. And Sarai said unto Abraham, ingon si Sarai kay Abraham, behold, wala man ko gitugtan sa Ginoo sa pagpanganak. Ako nagaampo nga makigdulog ka sa akong binatunan, go in unto my maid, nga pinaagi ni ana makaunsaman. Ingon nila, makahimo or makakuha ko og bata. By the way, kang kinsa maning bata kunay mo gawas sa kang Hagar? Kang Sarai o kang Hagar? Moingon ta makaigsunan nga si Hagar kay siyempre siya may inahan, pero culturally sa ilang panahon sa una, kung ikaw usa ka binatunan, ikaw usa ka servant, kung na kay agalon, it means property ka. Alright? So kung property ka, unsay naa kanimo, sa imo na ang agalon mo, bitaw to kang Abraham, ningon siya nga, si Eliezer, basin katong anak ni Eliezer, katong nagstoryahan sila sa Ginoo nga, basin mauning anak, ningon, dili pwede na. Kanang gikan gyud sa imuha. So, atong tan-awon nga si Hagar, usa ka binatunan ni Sarai, so ang anak ni Hagar, dili na kang Hagar, kundi kang Sarai. Mo nang niingon si Sarai nga, dulugi ako ang handmaid, akong binatunan nga si Hagar, para pinaagi ni ana, makakuha ko og anak, pinaagi sa kang Hagar. And nasayo ba mo maigsoon, nga si Abraham or si Abram, naminaw sa gistorya ni Sarai. Mangutan ako mga igsoon. Sa mga babae, sa mga inahan diri, pila kabuok sa inyo diri ang musugot. Okay? Pila diri kaninyo ang musugot nga hatagan ninyo og bag-ong uyab or bag-ong asawa ang inyong mga bana. Aber. Murag dili no. Text na gani mga igsoon. Kusi na, kasuk-an na, selos na. Namungutan na po ko sa mga lalaki o sa mga amahan. Pila sa inyo hadiri karon nga kung ang inyong asawa o inyong uyab muhatag o babae kaninyo musugot. Malingaw ko ani mga igsoon tungod kay muadto kog lain-lain mga iglesia. Ang mga lalaki muris yun, mga amahan. Tan-aw na lang dayon sa mga asawa. Pero mga igsoon, mga tawa ta niini, pero mao gini nahitabo sa kinibuhi ni Abraham. Giyatagan siya og bag-ong asawa, bag-ong babae ni Sarai. Now, I just want to make this clear. Si Abraham was a righteous man. Duol siya sa Ginoo. Ang iyang pagkatao, putli ang iyang pagkatao, mga igsoon. Pero, dili malikayan mga igsoon, nga usahay, mawad-an usahay tag pagtuo sa Ginoo. Nagsaad ang Ginoo kang Abraham nga hatagan ti kag anak. Pero ang Ginoo na ay timeline ang Ginoo kung kanus aniya ihatag. Pero kung atong basahon sa storya, wala nakahulat ang atong inahan. Tungod kay nakita niya nga 75 years old na siya, tigulang na siya, nga wala siya bata, mauto nga niduol siya sa iyang bana, ningon siya, dulugi ang ako ang binatunan para makaanak ko. Pero
the Bible or the scripture is very silent, mga kaigsunan, nga nagampo sila. Nangayo silang tabang sa Ginoo, kung mao ba ni ang will sa Ginoo, mao ba ni ang kabubuton sa Ginoo nga hatagan sila og bata ni ana nga babayi. Mga igsoon, dili ni kabubuton sa Ginoo, kundi kabubuton ni sa tao sa atong ginikanan nga si Abraham ug si Abram ug si Sarai. Kung atong tan-awon mga kaigsoon, susiyon nato, posible si Hagar biktima niini nga storya. Siyempre wala siyang mahimo tungod kay ulipon man siya, tungod kay handmaid man siya na may agalon sa iya. Remember, si basit posible si Hagar nasa 20 to 30 years old, unya makigminyo sa usa ka 85 anyos, mura maglain kay mga kaigsunan. And so atong tan-awon diri nga nawad-an sila, naguna-una sila sa plano sa Ginoo, and atong tan-awon kung unsay resulta kung kita maguna-una sa plano sa Ginoo o di ta mutuman sa kabubuton sa Ginoo. And ingon din may sa verse 3, and Sarai, Abram's wife, took Hagar her maid the Egyptian. Gikuha niya sa pagpuyo ni Abram og 10 years dito sa lugar sa Canaan. Gihatag karon ni kinsa ni Sarai si Hagar sa kang Abram para mahimo niyang asawa. Usahay mag-away ang mga Kristiyano o mga Muslim ani kay moingon sila nga moingon ang mga Kristiyan nga kana inyong inahan niyo kay si Hagar mao man ning gitawag sa atong mga igsoon nga mga Muslim nga ilahang inahan. Tungod kay ang anak ni Hagar si Ishmael mao may ang iyang mga lineage niya nigawas ang Islamic nation or ang atong mga igsoon nga mga Muslim. Kita pod sa side ni Isaac diri ning gawas ang nasod sa mga Hudiyo o sa mga Kristiyano. So, moingon karon ang mga Kristiyano nga magsigig pangaway sa mga Muslim. Ingon sila nga kana inyong inahan kabit ra man na mga kaigsunan. Badlongon ta mo dira dapita. Walay awayan nato niini tungod kay ang scripture nag-ingon nga si Hagar gihimong ikaduhang asawa ni Abraham. Dili siya kabit mga igsoon, kundi Hagar was wife number 2 ni Abraham. Mao na ang verse sa Genesis chapter 16 verse 3 ang proof ni ana. Okay? Klaro mga igsoon? Okay. So, sometimes mga igsoon, we make bad choices out of desperation. Kung madesperado na tayo mga igsoon, usay mag-una-una tas planos Ginoo. Pero, ako ipaklaro ninyo mga igsoon, nga ang Ginoo naaragay iyahang timeline. Usahay matistingan ang atong pasensya sa paghulat sa tubag sa Ginoo, pero kinahanglan gyud ta muhulat mga igsoon tungod kay adunay mahitabo kung usahay di ta makahulat sa plano sa Ginoo. And mao ni nahitabo karon, nay mahitabo diri ron. Verse 4, o nakigdulog karon si Abraham kang Hagar. Siyempre sa pagdulog-dulog nila mga igsoon, lisod man po kung magtalikdanay lang sila, magkinuhitay lang kibali sila, naagoy nahitabo and naburos ang maong nga babae nga si Hagar og diri na dayon nagsugod na dayon og kaselos ang unang asawa ni Abraham nga si Sarai. Siguro siyempre batan-on pa si Hagar, prinsesa pa yun ni, naglakaw-lakaw na siya dira, buros naman siya, dito na pirmi ang atensyon ni Abraham sa kang Hagar o nawala na kang Sarai, and paminaw ni Abraham ang tiyan ni Hagar, makit ang tao ni Sarai, murag kumuton ang kasing-kasing ni Sarai, murag magmahay Sarai, pero diri nakita makaigsunan nga murag naselos karon no si Sarai. And in the first place rabaha laro nako, in the first place kini nga decision kasi nagimo na decision si Sarai dili si Hagar. Pero naapoy nahitabo mga kaigsunan no tungod kay siguro na naselos, nagpaselos pod si Hagar sa kang Sarai, mao na nga nasuko pod si Sarai sa kang Hagar.
And so, in verse 5, Sarai said unto Abraham, "Oy, mayroong kaya pa ni, diri na dayon. Magsugod nagbinasunay, usahay po natin problema mga igsoon. Pagsugod o plano, murag okay kayo, pero pag naanagani sa problema, kung saan namita mo, dira na dayon. Magsige na dayon binasulay. Inani ang tawhanon nga reaction mga igsoon. Kung usahay, mabutang tas alang-alang. Ato na din masulod. Mao po'y nahitabo kang Adan ug iba. Pagkasala nila, gipangutana sa Ginoo, Adan, iba, or Adan, unsa nahitabo? Ang imo magong babae nga imong gihatag kanako. Gipangutana po sa iba, unsa day? Ang bitin manggod ni imong gihimo. Usahay mga kaigsunan sa mga sayop natong gipanghimo usay. Ibason nato sa Ginoo, mga kaigsunan. We have a personal choice to make. And si Abraham ug si Sarah nasa choice nila gihimo, pero sayop ang pagpili nila mga kaigsunan, mao nang naay problema sulod sa panimalay. And remember this mga igsoon. Kung atong tan-awon og tarong ang story ni Abraham, naagyoy foul play nga nahitabo. Kung ako mo'y pastoryahon, ako mo'y pabasahon sa scripture, sa Bible, sa story ni Abraham, sa iyang asawa si Sarai o si Hagar, kinsa may biktima dire? Ang biktima ni ining storyahan mga kaigsunan, si Hagar. Tungod kay si Hagar, wa siya'y mahimo kung ipadulog siya sa iyang agalon, tungod kay binatunan man siya, servant man siya. Ang suspect diri mga kaigsunan, ang atong ginikanan, ang mga ginikanan sa mga Kristiyano o sa mga Hudyo. Muna actually mga kaigsunan, kung atong basahon ang scriptures, kita unta mo'y mangayog sorry, kita unta mo'y mangayog pasaylo sa atong mga kaigsunan Muslim, sa gihimo sa atong ginikanan, sa ilaha pong ginikanan. Pero mga igsoon, nahitabo naman. And so sa verse 6 sa Genesis chapter 16, ingon dayon, ingon si Abraham sa kang Sarai, katong nagbinasulay na, ingon na si Abraham, imo habitaw ng maid, do to her, himuha ang unsay imong gusto nga himuhon sa iya, liman kadana. At first, gwapo ang decision, gwapo ang nahitabo. Nag-decide mo, both karon nga nagka-problema, ikaw nga amahan, ikaw nga bana, ingon na lang ka nga, imuha bitaw ng binatunan, himuha ang sa'yo gusto. So, ang nahitabo, si Sarai, ang giingon sa scripture, and when Sarai dealt hardly with her, iya yung ipasakitan o pag-ayo si Hagar, aron nga si Hagar nakahuna-huna o paglayas sa ilahang lugar, kung asa si Sarai o si Abraham. Sakit mga igsoon, pamalandungon, sakit yun kayo ang nahitabo sa kinabuhi ni Sarai. Sa kinabuhi ni Hagar. Wala siguro naguna-una si Hagar nga moabot sa pa sa iyahang panahon nga muhawa siya sa panimalay ni Abraham tungod kay from Egypt mga kaigsunan ni uban siya sa Abraham, nakita niya ang Ginoo sa pamilya ni Abraham, ang pagsimba sa usa ka Ginoo, nakita niya nga ganahan ko niini nga klase nga panimalay tungod kay nakita nako ang pagsimba sa tarong nga Ginoo diri. And pagkahitabo mga kaigsunan nga nadamay na siya sa maong asturya sa sayop nga desisyon nga gihimo ni Sarai o ni Abraham. Karunaan na siya diri karon, giaway-away, mao na nagunahuna na siya layas mga igsoon. And remember, si Hagar ani nga panahon, buros siya mga igsoon. Di na ko imagine ang unsay na-experience ni Hagar. Posible pa kaha nga si Hagar while nagakaon siya dira. While nagakaon siya ng lami iyang pagkaon, kay iya pong pagkaunon ang iyang bata. Muabot si Sarai, kuwaon ang iyang plato, ilabay ang plato, ilabay ang pagkaon, sambunutan ang iyang buhok, or giyon sa nga paghimo yun o kasakit kaya gingon sa Biblia sa atua, sa scripture, dealt hardly, superlative degree na ni. It means gipasakitan din niya, muna na ingon si Hagar, di na yun ko, pwede ni ining dapita, mulayas na lang yun ko, for the sake sa ako ang proteksyon, o for the sake sa akong bata. Muna di balikayan mga kaigsunan nga ang posible ang na-form nga batasan po sa bata, isog ang mga bata tungod kay natawo siya, naa siya during sa pagburo sa iyang mama nga sige lang og away. So mga kaigsunan, dira tataman karon sa ato ang episode ini, third episode, and muadto na usab kita sa sunod nato fourth episode kung unsay nahitabo sa kinabuhi
nihaga. Magampot ha. Salamat Ginoo sa imong panahon nga imong gihatag. Salamat sa story nga imong gipakita kanamo nga kinahanglan kami Ginoo muhulat sa imong mga plano tungod kay ang imong plano Ginoo mo'y pinaka the best. Salamat sa pagpasaylo sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. But we will know about him. God? No? Or what happened? Self-righteousness ato imo sa kalingon without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Dios na may